Mabiyayang hapon sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating po mga Bible sa Psalm 37. Psalm 37, verse number 7. Ating itutuloy ang ating naibang pag-aaral ng nakarang Sunday. Dito sa Psalm 37, verse 7, ganito ang sabi, "Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass." Wait patiently. Yan ang pamagat ng ating patuloy na pag-aaral ngayon pong hapon. Lumulog tayo sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan ang sansumainyo. Patuloy ang aming paglilingkod, paghahandog ng papurit, pasalamat at pagsamba. Naway maging katanggap-tanggap ang paglilingkod na ito sa inyong harapan. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at sa lahat ng mga pagkukulang, karumihan at kalikuan na aming nagawa. Linisin niyo po kami at hugasan, gawin niyo po kaming karapat-dapat. Ihandaan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay namin ng iyong mga salita. Nawa ang iyong mga salita ay malayang makapapasok sa aming mga puso na magbibigay sa amin ng kaliwanagan. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang nais niyo para sa aming buhay. Ilagay niyo sa aming puso ang pagnanais na sundin kayo palagi. Dalangin po namin na gawin niyo pong pagpapala, kalakasan at kaliwan, pag-asa ang iyong mga salita, ang iyong mensahe. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Ating pinag-uusapan, mga kapatid, ang mga kadahilanan kung bakit hindi tayo dapat sumuko o mag-give up. Sabi ng Panginoon na binibigyan niya ng diin o importansya ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiis, faith and patience sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga paghihirap, mga kadalamhatian, at mga pain na dumaranas o dumarating sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So, nung una, tiningnan po natin ang isa sa mga kadahilanan kung bakit dapat tayo ay magpatuloy na nananangan sa Panginoon, rest in the Lord, and wait patiently for Him. Kasi, number one, God is always true to His words or promises. God is always true to His words or promises. Sa Diyos, ang pangako ay pangako. Pag ang Diyos ay nangako, tutuparin yan. Sapagkat ang Diyos, kahit kailan hindi ho siya nagsisinungaling. God cannot lie. Pag ang Diyos ay nagbitaw ng salita, gagawin niya yan. Meron siyang palabra di honor. Kaya pwede natin panghawakan ang mga pangako ng Diyos. So dapat alam natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Meron ka bang alam na pangako ng Diyos na pinanghawakan mo sa iyong buhay? Panghawakan mo matibay yan. So kinakailangan sampalatayanan yon. Kung ano ang sinabi ng Diyos, sampalatayanan ang kanyang salita. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit we must not give up. Pag tayo po ay dumaranas ng mga kapigatian, pagsubok, paghihirap. Because God is always true to His words or promises. He will never fail us. He will never. Pangalawa, dumako na tayo sa pangalawa. At ang pangalawa ito, to every event
and purpose, there is an appointed time. God has His own time. And He has set everything that comes to pass in its appointed time. You see, we have said that God has promises. At yung mga pangako ng Diyos, tutuparin niya yan in His appointed time. Walang nangyayari sa mundong ito na basta na lang aksidente na hindi itinalaga ng Diyos, at yan ay mangyayari sa itinakdang panahon ng Diyos. May time. Okay? At yan ay sinabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Kung inyo pong bubuksan at babasahin, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Ito, famous na verse na ito sa nakararami tungkol sa time. Sabi rito in verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. There is a season and a time to every purpose or to every event or happening. There is an appointed time. In chapter 7 of the same book, in verse 14, the same, ganito rin ang sabi. In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity, consider. You see that? Kung merong prosperity na inappoint ang Diyos sa buhay mo, there is a time. There is so-called day of prosperity. And it will come. It will come. When that day comes, prosperity shall happen. Pero meron ding day of adversity. So dumarating yan eh. Hindi lang palaging day of prosperity, meron ding day of adversity. And when the day of adversity comes, the preacher says, consider, take thought of it, ponder, think, meditate. So magkaroon ng self-examination, pagsisiyasat ng sarili. So nakita po natin mga kapatid na meron talagang appointed time, no? At everything that happens in this world happens according to its set time. Gaya ng naging promise ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos, according to set time. Di ba nangako ang Diyos kay Abraham na siya magiging father of many nations, na magkakaroon siya ng anak? Kay Rebecca, bagamat si Rebecca ay baog, matanda na, at si Abraham din matanda na, pero nangako ang Diyos. Yung bisita nila, yung angels na dumating doon, at isa doon si Jesus Christ yun eh. Yan ay theophany ng Diyos, no? Manifestation of God in human form. Pinangakuan si Abraham at saka si Sarah na sila ay magkakaroon ng anak ayon sa itinakdang panahon. Kaya nung sumunod na mga buwan o sunod na taon, nangyari nga yun. 99 years old si Abraham doon, si Sarah naman ay 89 o magna-90, si Abraham naman 99, magwa-100. Kaya nangyari yung promise nung si Abraham ay 100 years old at si Sarah ay 90 years old. According to the set time, natupad yung pangako sa kanila ng Diyos. Again, the Bible says, to every time or purpose or thing, there is a season and a time to every purpose under the heaven. And it is God who appointed it. It is God who fixed it, who determines it. It's God. According to His wise counsel. Kaya mangyayari po yan sa itinakdang panahon. And because of that, because of this truth, makikita natin kung ang bawat kaganapan o pangyayari ay magaganap at mangyayari ayon sa itinakdang panahon ng Diyos, sa makatuwid, there is no advance. And there are no delays in God's time. Tama?
mangyayari ang bagay ayon sa panahong itinakda ng Diyos. Hindi pwedeng mapaaga, hindi rin pwedeng madelay, kundi ayon sa itinakda ng Diyos. Kaya nga, God is not in a hurry. Ang Diyos hindi ho nagmamadali. Dapat ganun din tayo. God's timing is impeccable sapagkat He possesses a nature, a divine nature, or a divine sense of timing na lagpas sa kaunawaan ng tao, hindi kayang saklawin ng pangunawa ng tao. Diyos lang ho ang nakakaalam niyan. Ngayon, nakita natin, may pangako ang Diyos. May pangako sa iyong Diyos. May pangako ang Diyos sa atin o sa akin. And God, ang Diyos, tiyak, tutuparin niya ang kanyang pangako at bawat pangako ng Diyos ay tutuparin niya sa itinakda niyang panahon. Kaya kung hindi ka naniniwala na may pangako sa iyo ang Diyos, sampalatayanan mo yun, maniwala ka at mangyayari yan sa itinakdang panahon ng Diyos. Kaya hihintayin yun eh. Hindi tayo magmamadali, hihintayin. Kasi hindi mangyayari yon hanggat hindi dumarating yung panahong iyon. Pero pagka dumating yung panahong iyon, tsak yung mangyayari yun. Ngayon, sa panahon ng ating mga pagsubok, mga paghihirap, mga afflictions, or even troubles, ang Diyos kasi ay hindi palaging nag-i-intervene kaagad. Palibhasa tayo, mga tao, mainipin. Gusto natin agad-agad. Pag tayo nasa kalagitnaan ng anumang kahirapan o pagsubok, gusto natin ng Diyos mag-intervene agad. Gusto natin guminhawa agad. Di ba? At gusto natin ng Diyos ay kumilos agad. At maghimasok. Mag-intervene siya. Pero dapat nating malaman, ang Diyos kasi ay hindi laging nag-intervene kaagad. At tiyak yan mga kapatid, may mahalagang dahilan at layunin siya na gustong maisakatuparan para sa iyo at sa akin. Tingnan niyo ang Israel. Ang Israel ay pinarusahan ng Diyos. Dahil sa kanilang kasamaan, naghanda ang Diyos ng isang masamang bansa para sila ay kubkubin, lusubin, kubkubin. For how many years? 70 years. Sino nag-determine nun? Ang Diyos. For 70 years. Ang Israel o ang Huda ay mapapa sa ilalim ng pamumuno ng Babylon sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar for 70 years. Na bakit hindi niya ginawang 10 years lang sana? O hindi niya ginawang 8 years. Pasalamat sila, hindi ginawa 8 years. O kaya 90 years, 100 years. 70 years. Siyang nag-determine yan. Tingnan natin yung sinabi dun sa Jeremiah chapter 25 verse 11. Jeremiah chapter 25 verse 11. Diyan natin mababasa yung appointed time at yung extent kung ilang taon sila kukubkubin ng Babylonia dahil sa kasamaan ng mga Israelita. 25 verse 11, sabi rito, "And this whole land shall be a desolation and an horror, and these nations shall serve the king of Babylon," what? 70 years. So, sino nagpasya niyan? Ang Diyos. O bakit 70 years? Ayun ang gusto niya. Sa matalinong kaisipan ng Diyos, yan ang sapat na panahon para ma-accomplish ng Diyos yung kanyang intent o the intent of His heart. Look at in chapter 30. Chapter 30, verse number 24. 70 years. Why 70 years? The first anger of the Lord shall not return. Yan, to Babylon. Gamitin niya ang Babylon bilang instrumento ng kanyang poot. Until He has done it
and until He has performed what? The intents of His heart. Hanggat hindi na isa sa katuparan ng Panginoon yung intensyon o layunin ng kanyang puso, hindi matatapos yung pagkakaalipin nila. 70 years ang complete years para matapos ng Panginoon the intent of His heart. And then in the latter days, He shall consider it. Kung para sa mga Hudyo, kung para sa mga Israelita, napakamahabang panahon, 70 years silang maghihintay. Wala siyang magagawa. Doon makukompleto yung layunin ng puso ng Panginoon eh. Kasi para doon matauhan ang mga Hudyo, doon nila ma-realize ang kanilang mga kasalanan, 70 years. Ganon din yung COVID, yung nangyaring COVID. Oh. Ilang taon ang COVID? Ha? Ilang taon tumagal yung COVID? 2 or 3 years? 3 years. Bagamat yung first year, gusto na natin, sana mawala na yung COVID. Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi ko pa natutupad yung intent ng aking puso. Naging 2 years. Hindi pa rin nalis ng Panginoon. O 3 years. Nung namatay ang kahuli-hulihang tao na biktima ng COVID, I do not know kung pang ilan siya, doon na natupad ng Panginoon yung yung intent ng kanyang puso. You see? Ganun lang naman ho yan, mga kapatid. Hindi pa tapos kasi ang Panginoon sa sanglibutan ito ng mga panahon yun. Kaya kakailanganin ng 3 years. Pasalamat nga tayo, 3 years. Ay yung ibang mga plague na nangyari sa mga nakalipas na panahon, merong inabot 5 years. 5 years, biro mo yan. Milyon ang namatay. Milyon. Kaya pasalamat tayo, 3 years lang. Inalis na ng Panginoon. Ito, tanong meron bang nagpasalamat sa Diyos na nawala na yung COVID? Meron kayong nakaalala, ay salamat sa Diyos, purihin ng Panginoon. Tapos na ang COVID. Bagsik pa naman ang COVID no? Meron kayong nagpasalamat sa Diyos after 3 years? Wala yata mga walang utang na loob no? Bakit ingatan ng Panginoon? Tapos ligtas, di mo lang nakaalala sa Diyos. Salamat sa Diyos. 3 years ang inabot. See? Ganun mo ang Diyos Meron siyang itinakdang panahon. Tingnan niyo ang tao, ang baby. Ang isang babae na nabuntis, isang asawang babae na nabuntis, mangangailangan ng 9 na buwan bago niya mailuwal yung kanyang anak. Hindi ba natin naitanong, bakit 9 months? Ba't hindi na lang 8, hindi na lang 7 o 6? Ba't hindi ginawang 10 months? Nagbasa ako ng kaunti tungkol dyan. Eksakto lang talaga 9 months ang development ng tao sa loob ng tiyan ng isang ina. Kasi pag lumagpas pa dyan, lalaki na yung bata lalaki na yung ulo ng bata, baka hindi na mailabas. Yung birth canal, hindi na siya kakasya doon. At saka yung bata, kailangan lumaki siya sa labas, hindi pwede sa loob ng tiyan. Ay mahirapan yung nanay. Ay biyakin na yan pagka ganun. So kung tatanungin nyo, bakit 9 na buwan, ayun ang pasya ng Diyos Sa matalinong kaisipan ng Diyos, yun yung sapat na panahon para ang isang tao sa loob ng tiyan ng kanyang ina ay mabuo. Ngayon, kung mapaaga naman, 7 years, ang tawag dyan ay premature. Incubator yan. Kulang pa Ngayon, pag yan naman ay isinilang ng 8 months, kadalasan namamatay. Kadalasan. Hindi nakakasurvive ang mga bata. Kaya tama lang talaga yung 9 months. 36 weeks, kung di ako nagkakamali. 36 weeks. O sino ang nagtakda niyan? Panginoon. You see? Ganon din yung itlog. Yung itlog ng mga manok. Kailangan ng 21 days sa ma-incubate yung itlog.
Kaya nilalagay sa incubator 21 days bago ho yan mapisa at maging isang sisiw. Nakita niyo? Bakit hindi 20? Bakit hindi 19? O subukan mo. Pagahin mo ang pagpisa. Tingnan natin kung ano mangyayari sa sisiw. Kung hindi ka makapaghintay. Kung nagmamadali ka. That's the idea. That's the message. That's the concept. Hindi natin pwedeng madaliin ang lahat ng bagay. You see? Susunod tayo sa Kanya na nagtakda ng lahat ng bagay. Ayon sa tinakdang panahon. Maghihintay talaga Pag sinabing 9 months, 9 months. Pag sinabing 21 days, 21 days. Maghihintay talaga Kahit gustong-gusto mo na O dito, mayroon kaming papaya dito. Ayan, sarap ng papaya dyan. Matamis. Minsan gustong-gusto ko na kumain ng papaya Tingnan ko wala pa bang hinog dyan? Hindi ba pwedeng kunin na yan at pahinugin na lang? O sige, subukan mo. Ano kaya mangyayari? Di ba, pinilit ko, di ba? Gusto ko nang kumain. Para mabilis, balutin ko na lang sa sako o kaya balutin ko sa dyaryo. Gagawin ko ng paraan. Hindi pwede. May takdang panahon yan para huminog o mahinog. Di ba? Kailangan kong maghintay. Hanga ako dun sa isang guro. Nung siya ay graduate education, so nag-apply siya sa private school. Kaya lang hindi pa siya let passer, yung licensure examination for teacher. Tama ba yung meaning? LEAT, okay. Yeah. So, kumuha siya ng exam. Ang nangyari, hindi siya nakapasa. First attempt, hindi siya nakapasa. Nung nagkaroon ulit ng schedule ng LET examination, kumuha ulit siya. Alam niyo nangyari? Hindi pa rin siya nakapasa. Sumunod na schedule. Kumuha ulit siya. Yan! Hindi pa rin siya nakapasa. Alam niyo kung ilang beses siyang kumuha ng LET? 15 times. 15 beses. Tinanong ko sa misis ko, taon-taon ba may LET? Kung bawat taon may LET, 15 beses, di 15 years. Hindi, meron naman daw twice a year. 2 beses sa isang taon. Ang examination merong ganun. O sabihin na natin, 2 beses sa isang taon. So, hahatiin kalahati, di 7 years. Tama ba? Matagal-tagal din yan. You know what? Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. Bakit? Naniniwala siya, papasa siya. Huwag lang siya mag-give up. You see? After 15 attempts, nakapasa siya. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa ang nanay niya, tuwan-tuwa ang mga co-teachers niya, tuwan-tuwa ang buong bayan, buong barangay. Never give up! Biro mo yun? What if kung siya'y nawalan na ng paniniwala? What if kung siya ay hindi na nagtiyaga? Wala na siyang patience. Wala siyang faith and patience. Sa tingin nyo kaya, papasa siya? Sa tingin nyo kaya, magiging isang certified teacher na siya? Kung siya ay nag-give up. So, sa ika-15 attempt, pumasa siya. Kasi yun ang itinakda ng Diyos para sa kanya. Yep. Alam niya ba yun? Hindi. Pero yun ang nakatakda. Bakit? Nangyari. Nakatakda na siya'y papasa, pero kailangan ng 15 attempts. You see?
Kaya nalaman niya, at nalaman din natin na yun ang itinakda ng Diyos kasi nga naganap, nangyari. Wala namang mangyayari sa mundo ito na hindi itinakda ng Diyos. Lagi ko sinasabi, kung ano lang yung itinakda ng Diyos, yun lamang ang mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. At mangyayari yan ayon din sa itinakdang panahon ng Diyos. Hihintay natin. Yeah. So ganoon din mga kapatid, sa mga sufferings and afflictions natin sa buhay, may ina-accomplish ang Diyos, kaya nadidelay. Meron siyang dinidevelop sa atin. Tulad ng alin? Tulad ng pagdidisiplina ng iyong sarili, pagdidisiplina sa aking sarili. Merong gustong palabasin at ilantad ng Panginoon sa atin na kung tawagin ay mga divine graces, mga biyaya ng kahinahunan, biyaya ng pagtsatsaga, at biyaya ng pagpapatawad, at marami pang biyaya na nais ng Diyos na ma-develop sa atin. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay. Yan ang dahilan, delay para sa atin. Kung bakit hindi agad ang Diyos nag-i-intervene. Kapag tayo ay ipinasok niya sa paaralan ng kadalamatian, kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, hindi agad inaalis ng Diyos. Bagamat nananalangin tayo, Panginoon, sana naman alisin mo na to, hirap na ako. Yan ho mga kapatid ang natutunan ko sa pinagdaanan ko. Hinihiling ko na sa Panginoon, Panginoon, alisin niyo na ho ito. Hirap na ho ako. 1 buwan na, 2 buwan na, 3 buwan na, hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling. Bakit? Pinaghintay ako ng Diyos. Alam mo bakit? Mayroon siyang gustong i-develop sa akin. Na kung tawagin natin, spiritual graces. Tulad ng pagtitiis, pagiging matyaga, tulad ng pagpapakumbaba, kahinahunan. Sa ibang kaso naman, tulad ng pagpapatawad. Kasi wala siyang pagpapatawad, di siya marunong magpatawad sa mga nagkakasala o nagkasala sa kanya. Kaya dadalhin siya ng Panginoon sa mga pagsubok para turuan siya, magpatawad ka. Yun ho mga kapatid Kung minsan naman, aakayin tayo ng Panginoon upang suriin ang ating mga sarili at malaman natin at maunawaan natin ang ating sariling pagkatao at karakter. Alam niyo mga kapatid, mas lalo ho nating makikilala ang ating mga sarili sa panahon ng mga pagsubok at paghihirap. Diyan ho ipakikita ng Panginoon ang tunay na kalalagayan at nilalaman ng ating mga puso sa panahon ng mga pagsubok. Makikilala mo sarili mo kung ano ka, kung sino ka. Ako, pinakilala sa akin ng Panginoon na ako ay nasa lipi ng mga Israelita. Meron akong ugaling Israelita. Alam niyo ugali ng Israelita? Mareklamo, reklamador. Pinakita ng Panginoon sa akin yan. Sa maraming mga kapigatian at kahirapang pinadana sa akin ng Panginoon. Nakakala ko ako'y banal na, ako'y mabuti na, ako'y masuro niya. Sabi na pa, kita mo? Puro ka reklamo. Hindi nalaman ko tuloy kung anong tunay na kondisyon lalaman ng aking puso. Pinakita rin ng Panginoon ang kakulangan ko ng pananampalataya sa Kanya. Kawalan ng pagtitiwala. Dahil ako'y puno ng mga kabalisahan, alalahanin, takot. At yan ang dahilan ng Panginoon para muli na naman akong ipasok sa mga kapigatian para matutunan kong sumampalataya o magtiwala sa Kanya.
that the trying of your faith, that the trial of your faith. Yun po yung sinusubok ng Panginoon, yung pananampalataya. Kulang pa. Kulang pa. Ang magandang bagay sa faith and patience ay ito. Kung tayo lamang ay willing to wait patiently, kung hindi ho tayo magmamadali mga kapatid, God will make all things beautiful in His time. Everything that God has appointed will be beautiful in His time. Basahin natin yon, Ecclesiastes chapter 3. Verse 11, Ecclesiastes chapter 3. Binasa natin verse 1, about time. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Now in verses 2 to 10, sinabi ko ano yung mga time. A time to be born, a time to die, etc. And then look at this in verse 11. He hath made, who? God. It is God who made everything beautiful in its time. Kaya we have to wait. Kasi kung magmamadali tayo, it will be ugly. For sure. Hindi mo magugustuhan. Pag ako nagmadali, takam na ako dito sa papayang ito, gusto ko nang kainin, hindi ko magugustuhan. Pag minadali ko. Hintayin yung panahon ng Diyos. Pag dumating yon, it will be beautiful. It will be beautiful in its time. In its time. See? Yun ho yung mga kapatid eh. And this is the virtue of faith and patience. Okay? So that's number 2. In every purpose and event, there is an appointed time. Appointed by God. Siyang nagtakda ng panahon. Mangyayari yun. Kung ano yung tinalaga niya, ayon sa kanyang pangako, mangyayari yun. Kailangan lang natin talagang maniwala at maghintay. Okay. Now, ito yung pangatlo. Una, ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita at pangako. Pangalawa, bawat kaganapan, pangyayari, at layunin ay may itinakdang panahon. At ang pangatlo mga kapatid, patience molds our character and fortifies our faith. Ang katyagaan, ang pagtitiis, yan ang huhubog ng ating karakter at magpapatibay sa ating pananampalataya. Ang pasensya, ang patience ay higit pa sa pagtulong sa iyo na makayanan ang mga mapaghamong panahon. Ito po ay isang mahalagang proseso na humuhubog sa ating pagkatao at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Mayroong malalim na ugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Faith at saka patience. Meron silang malalim na ugnayan. Para silang Batman and Robin. Isang dynamic duo sa spiritual na paglalakbay. Kaya hindi pwedeng paghiwalay niyang dalawang yan. Kung may pananampalataya, dapat may kaakibat na pagtitiis. At kaya nakapagtitiis kasi nga may pananampalataya. Pag wala ng pagtitiis, pag hindi na nakapagtiis, ibig sabihin hindi na naniniwala. Nakita nyo? Pero kung naniniwala, may pananampalataya, magtitiis, maghihintay. Wait patiently. Di ba? O, tingnan natin sa Bible na yung dalawang yan, palaging magkasama ho yan eh. Sa 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1. Ikalawang Thessalonica, Kabanata 1. Basahin natin ang talatang 4:1-4.
Sabi dito, so that we ourselves glory in you, in the churches of God. Bakit? Proud si Apostle Paul, kanyang kinokomend ang mga mananampalataya sa Thessalonica, sa mga churches of God, for your patience and faith. Look at that. Magkasama. Patience and faith, saan? In all your persecutions and tribulations that you endure. Kaya pagka meron palang tribulation and persecution, sama mo na sufferings dyan, sama mo na affliction dyan, sama mo na pain dyan, kailangan ng faith and patience para makapag-endure. Pag wala palang faith, di walang patience. Pag walang faith and patience, hindi mag-endure. Bibitaw agad. You see? Pag walang paniniwala, hindi ka naniniwala, hindi ka magtitiis, hindi ka maghihintay. You see? At ang resulta, you will never endure. Suko na agad. Kita niyo mga kapatid, kaalagaan. At yung mga nauna sa atin, yung mga Old Testament saints ng Panginoon, ang Diyos ay nangako sa kanila at tinanggap nila ang mga pangako ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila'y naniwala at nagtiis. Basahin natin ang Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews chapter 6, verse 12. Hebrews 6:12. Napakaganda. Maging inspirasyon sa atin. Sabi rito, that ye be not slothful. Yeah. Huwag tatamad. Huwag manlulupaypay. Huwag panghina ng loob. Huwag bibitaw. But followers of them who through faith and patience inherit the promises. Again, magkasama, faith and patience. Kaya nila na tamo ang mga pangako ng Diyos. In-exercise nila yung faith, naniwala sila sa mga pangako ng Diyos, kaya matyaga nilang hinintay. At dahil dyan, nakamtan nila mga pangako ng Diyos. Oo, naway ganyan din tayo. Panalangin ko, ganyan din ako. Katulad ni Abraham. Bilang example, di ba? Si Abraham, natunghayan natin last week. Ilang taon naghintay si Abraham? Kung naalala nyo pa, nangako ang Diyos kay Abraham na siya'y pagpapalain, na siya'y magiging ama ng maraming mga bansa nung siya ay 75 years old. Kailan siya binigyan ng Diyos ng anak? Bagamat nagkaroon siya ng anak kay Ketura, kay Hagar, pero hindi ho yun yung pangako ng Diyos sa kanya eh. Hindi ho yun yung hindi doon magmumula, kundi doon sa kanyang asawa mismo. Hindi naman niya asawa si Ketura, hindi naman niya asawa si Hagar eh. Mga slaves yan, mga servants yan eh. Hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, manggagaling ang kanyang anak sa kanyang asawa na si Sarah. So, kailan nanganak si Sarah? At kailan naging tatay si Abraham? Nung si Abraham ay 100 years old na. So, 25 years. Di ba? Ang hinintay ni Abraham. Matyaga niyang hinintay. Yan ang tinatawag na the faith of Abraham. He staggered not at the promise of God. Gaya ng sinabi dun sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Yan. Basahin natin in verse number 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing where he went. Pero sa kabila ng lahat ng yan,
Nanalig pa rin si Abraham. Kahit hindi niya alam yung lupa na sinabi sa kanya ng Diyos, doon ka pumunta, yun yung lupa na ibibigay ko sa iyo. Hindi pa naman siya nakakapunta ron, hindi pa naman niya nakikita kung anong klaseng lupa yun. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon, sumunod siya. He obeyed. Yun yung kinakanta nating trust and obey. Verse 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse 10, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Yun ang object ng pananampalataya ni Abraham, according to the promise of God. Verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because he judged him faithful who had promised. Naniwala si Abraham that God is faithful, that He will fulfill His promise to them or to him. Verse 12, therefore sprang there even of one, and him as good as dead, as many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Nakita ba ni Abraham yung lahat ng mga bansa na pinangako sa kanyang Diyos na siya magiging ama ng mga bansa? Hindi Ang nakita lang niya si Isaac. Pero natupad ba pangako ng Diyos? Yes, natupad niya. Kaya lang din nakita ni Abraham. Ang nakita niya yung kanyang apo na, si Jacob. Nakasama pa nga niya si Jacob sa tent. Magkasama sila. Ayan sabi diyan sa verse 9, si Isaac at saka si Jacob. Ayan. Siyempre si Esau, nakita na rin niya, mga apo niya, the heirs with him of the same promise. Pero yung mga naging kaapu-apuhan niya sa kanyang mga apo, hindi niya nakita yon, namatay na sila. And yet, si Abraham ay nanalig. Kahit na sabi riyan, ay having not received the promises. Pero nakita naman nila afar off. And they were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Yan. Wait, hanapin ko lang yung promise na yan. Romans chapter 4. Andun. Romans chapter 4 verse 20. Yun. Yun yung staggered knot. Romans chapter 4 verse 20. Yan. He staggered not. Sino? Si Abraham. Yan, chapter 4. Si Abraham po ang topic dyan Naniwala si Abraham sa promise ng Panginoon that he will be the father of many nations. Look at in verse, bago natin basahin verse 20, verse 18. Who against hope believed in hope. Mamaya pag-usapan natin ang hope. That he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And look at this, being not weak in faith, he considered not his own body now dead. Kahit 100 years old na siya, he considered not his own body now dead. Why? Because he believed in the promise of God. He believed God's promise. He believed in God, that God will fulfill His promise. Yan ang faith. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb, maski na yung pagiging baog ni Sarah na sa iba, sa mga tao, imposible na yan, magkakaanak, baog, tapos 90 years old, Pero nangako ang Diyos Nangako ang Diyos. Magkakaanak sila. Pinanghawakan niya ni Abraham. Hindi sinasabing wala nga imposible sa Diyos. Basta sinabi ng Diyos, wala imposible. 20, he staggered not at the promise of God,
through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, God was able also to perform. And because of this, it was imputed to Abraham for righteousness. Naging matuwid si Abraham. Sa Tagalog, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, lagi dapat tayo nakafocus sa mga pangako ng Diyos. Huwag maalis yung ating pagtingin. Lagi nakatingin sa mga pangako ng Diyos. Sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya. So, ibig bang sabihin pag nag-alinlangan, nawawaglit na ang pananampalataya? Ganun nga. Pagka umiral ang pag-alinlangan, ibig sabihin yan, pinanghihina ng pananampalataya. Pero kung may pananampalataya, walang pag-alinlangan. Kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Alam niyo ang prayer ko sa Panginoon? Panginoon, bigyan niyo po ako ng pananampalataya ng katulad niya kay Abraham. Yun ang prayer ko sa Panginoon. Natapos pakita sa akin ng Panginoon kahinaan ng aking pananampalataya. Naku, wala talaga, walang sinabi. Talagang naniniwala ako dun sa sinabi mga kapatid dun sa 1 Peter chapter 1 verse 7 that the trial of your faith. Basahin nga natin yun mga kapatid, 1 Peter 1:7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. I have discovered mga kapatid, pinakita ng Panginoon sa akin, na the reason why tumatagal ang aking affliction, trial, sufferings. Because He put my faith into trial. Dinidevelop ng Panginoon ang aking pananampalataya sa furnace of affliction. Kaya walang immediate intervention. Isa sa dahilan kung bakit hindi agad nag-i-intervene ang Diyos, because faith has to be tested. At hanggang ngayon, nasa proseso pa rin ako ng pagdadalisay. Doon ko naunawaan kung bakit, Panginoon, ba't ang tagal? Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Gusto ko nang makaalis. Sabi ng Panginoon, hindi. Kailangan ko pang pandayin ang iyong pananampalataya. Alam mo naman yan. Parang ganun ang sinasabi kinakausap ako ng Panginoon Siyempre sa puso, sa isip, sa kanyang salita. Kulang ka pa. Aminado naman ako. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon talaga. Totoo, napakabuti. Maski sa panahon ng mga kapigatian at kahirapan, napakabuti ng Diyos. Kung hindi ko naintindihan yan, wala na. Give up na ako. Kung hindi ko naunawaan yung purpose ng Diyos sa akin, kung hindi ko naunawaan ang kanyang salita, wala na. Bibigay na ako. Yung salamat sa Panginoon, pinaunawa niya sa akin yung the intent of His heart. The intent of His heart. Susubukin ang pananampalataya Kailangan pagtibayin pa Kaya, tumatagal. Hindi ako pinagbibigyan ng Diyos na sa prayer ko na alisin na agad. Alisin na. Kasi, bugbog na Pagod na Nakita niyo mga kapatid,
ang patience molds our character and fortifies our faith. So, another verse, titingnan natin, James chapter 1. James chapter 1. Tingnan sa verse number 2. Isa natin sa verse 2. Listen, my brethren, count it all joy. Diba nabasa natin to last week? Mukhang hindi pa tayo umaabot dyan. Sa joy. When ye fall into various trials, various temptation, or various trials, various testings. Kasi ito yung darating ang trial, nakasimangot, masama mo ka, ano na naman ito? Reklamo. Wala, hindi pa tayo lumilevel up dyan, count it all joy, hindi pa tayo nakakabot dyan. Kasi bakit? Anong purpose? Verse 3, knowing this, that the testing of your faith worketh what? Patience! Yun! Yun pala ang reason. Dinidevelop, gusto ng Panginoon, i-develop the virtue of patience in us. Paano madidevelop yan? Eh di doon sa hurnuhan ng kadalamhatian, doon sa pandayan, sa anvil, doon ka babayuhin ng Panginoon, papandayin ka, para ma-develop yan, Verse 4, but let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, lacking nothing. What's that? Maturity. Maturity, complete. Lacking nothing. You see, the objective, the purpose of God. Bakit sa inakala natin may delay? Hindi. Meron perfect timing ang Panginoon. Hindi ka pa ganap, hindi ka pa kumpleto. Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo at sa akin. Kulang ka pa, kulang pa ako. Kukumpletuhin niya ng Panginoon. In His time. Kaya pag nagmadali tayo, ano mangyari sa atin? Hindi tayo kumpleto. Kulang. Kumbaga parang dinodrawing ka, nagmamadali ka, wala ka pang kamay. Hindi pa nga na-drawing yung paa mo. Gusto mo na tumakbo. Hindi ka, paano makakatakbo? Kulang paa mo. You see what I mean, mga kapatid? Yan. Last verse. Para dito. Meron pa mga verses. Revelation 13:10. Napapahaba na ako Supposed to be, maigsi lang to kasi part 2 na ito Napapahaba pa tayo. Alright, Revelation 13:10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here, look at this, the patience and the faith of the saints. Faith and patience, magkasama. Patience and faith. By the way, what is faith? Faith is your trust in God. That's faith. Your trust in God na ikaw ay naniniwala sa paggawa ng Diyos sa iyong buhay kahit na ang kanyang presensya ay tila hindi mo makita. Kahit na para bang ang Diyos ay tahimik at para bang hindi pinakikinggan at sinasagot ang iyong panalangin. Nagtitiwala pa rin sa Diyos. Katulad nung 3 Hebrew children, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pakita natin mga kapatid, yung steadfast faith nila. In Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, di ba? Hinuli sila nung hari. Nebukadnezar kasi nga hindi sila sumamba, yumuko dun sa rebulto na pinagawa Nebukadnezar. Kaya hinuli sila at itatapon sila sa furnace, sa pugon. At nung sila'y tinapon doon, kinausap sila ni Nebukadnezar, sabi sa kanila ganito, chapter 3 verse 17, if it be so, verse 15 muna.
Now if ye be ready that at that time that ye hear the sound of the horn, pipe, lyre, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, to fall down and worship the image which I have made, well, kasi yun ang utos, pag narinig nila ang mga musical instruments, sasamba sila doon sa image. Pero pag hindi, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Ginawa niyo ba yan? Sabi na, itong sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego, the three Hebrew children. 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, kung gayon man, sunugin mo kami, yan ang gusto mo, sabi nila, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand. Okay, that is what we call faith. Tama? Trust in God, that God will save them, that God will deliver them from the burning fiery furnace. Now look at verse 18. But if not, what if not? Paano kung hindi? Tuloy yan sila masusunog. Sabi nila, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. That is what we call persevering faith. Hindi man kami iligtas ng Panginoon, ng aming Diyos. Bagamat naniniwala kami, kaya niyang gawin yan. Pero tandaan mo, hindi pa rin kami yuyuko dyan sa iyong imahe. Ang aming paniniwala at pananalig doon pa rin sa aming Diyos, hindi sa Diyos. Nakita niyo mga kapatid, kahit malalagay na sila sa panganib, kahit mamamatay sila, kahit hindi sila iligtas ng Panginoon, hindi po nanghina ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Naniwala pa rin sila. Nakita natin mga kapatid, that is steadfast faith. You see? Kahit hindi sila iligtas ng Diyos, patuloy pa rin silang mananalig sa Diyos. How about you? How about me? Pag hindi ba sinagot ng Panginoon ating panalangin, hindi na tayo magtitiwala sa Panginoon. Ha? Ganun ba yun? Pag hindi inalis ng Panginoon kung ating kahirapan, itong pain, tatalikod na tayo, Panginoon. Pag hindi tayo pinagpala ng Diyos, pag hindi binigay ng Diyos yung inaasahan natin, yung hinihingi natin, o ano? Bibitaw na. Anong klaseng pananampalataya yan? Ano yung pananampalataya lang sa panahon ng kasaganaan, in the day of prosperity, but in the day of adversity, uwian na. Ganun ba yun? Kita nyo?
So, time out muna tayo. Time out muna. Siguro dito lang. Kaya ba dito? Okay na? Rinig ba? Rinig? Wala na ito eh. Wala na ikaw eh. Hello, hello. Meron, meron. Hello. O sige, tuloy tayo. Job chapter 13. Diyan pa kayo? Alright. Buti naman. Perseverance. Be patient. Job chapter 13, verse 15. Here's si Job. Diba, alam natin yung naging karanasan ni Job, napakatindi. Kung kayo kaya nasa kalagayan ni Job, ano kaya? Magpapatuloy pa rin ba kayo? Ito kasi sabi ni Job, though he slay me, kahit patayin na siya ng Panginoon, tingnan na pa kasi yung buhay niya eh. Bagamat, kahit na patayin siya ng Panginoon, sabi niya, yet will I trust in Him. That's faith. Persevering faith. Enduring faith. I will still trust in Him. I will defend my own ways before Him. Nakita niyo mga kapatid? Yan yung totoong pananampalataya, nagpapatuloy. Kasi, ang kamay ng Panginoon ay bumiko kay Job. The hand of God touched me, sabi ni Job. Sa chapter 19, verse 21, sabi niya, 19:21, have pity upon me, O ye my friends, for the hand of God hath touched me. And yet, in verses 25 to 27, tingnan niyo sabi ni Job. Job expressed what? His steadfast faith in God. 25, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Look at that. That's hope. Diba? Steadfast faith, persevering faith, patiently enduring all the sufferings, and then hope. Umaasa si Job that in his flesh he shall see God. You see that? 27. Whom shall I see? Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my heart be consumed within me. You see? Ipinahayag ni Job yung kanyang matatag na pananampalataya. Hindi man alam o naiintindihan ni Job ang nangyari sa kanyang buhay, pero nananalig siya na alam ng Diyos ang kanyang pinagdadaanan. At siya ay tumitiwala sa kanya. Job 23, verse 10. Hindi man maintindihan ni Job yung nangyayari o nangyari sa kanyang buhay, yung kanyang pinagdadaanan. Isang bagay lang ang alam niya. But he knoweth the way that I take. God knows it. Trusted. Si Job ay nagtitiwala sa Diyos. Na alam ng Diyos ang ginagawa niya kay Job. At sapat na yun para manalig si Job. Dahil nagtitiwala sa Diyos. Na alam niya yung ginagawa sa kanya ng Diyos para sa kanyang kabubuti. Tingnan yung hope ni Job. And when he has tried me, and when he has tested me, I shall come forth as gold. You see? Naniniwala si Job na lahat, sa kabila ng lahat ng hirap na nangyari sa kanyang buhay, yan ay hahantong sa kanyang kapakanan ng kabutihan. He will come out after all those storms, trials, sufferings in life as gold. Kulitin naman ito. Di ba? So, what is faith? Faith is your trust in God. How about patience? What is patience? Patience, on the other hand, is your step. Yung paghakbang mo. Steadfast, waiting for the fulfillment of God's promises to you. Matatag na paghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa iyo. Kaya yan dalawang yung virtues na yan, faith at saka patience, they walk together side by side.
sila'y magkaalyadong hindi mapaghihiwalay sa iyong landas ng buhay. So mga kapatid, kapag inilagay natin, mga kapatid, ang ating pagtitiwala sa Diyos at matyagang naghihintay sa Kanyang itinakdang panahon, ang iyong pananampalataya ay hindi lamang napanatili, kundi lumalim pa. Lalalim pa. Yan po ang mangyari. Kaya sa sandaling magsimula ang mawala ng pananampalataya, ano mangyayari? At nagsimula kang mag-alinlangan at talikuran ng mga pangako ng Diyos, iyon ay magiging napakahirap para sila na magtyaga. Pag nawala ang pananampalataya, mawawala ang katyagaan. Pag ang pananampalataya ay nag-faith, patience will also fail. Do you see the connection ng faith at saka patience? Listen, kapatid. The very moment you begin to lose faith and you start to doubt and abandon God's promises, that will make very difficult for you to persevere. Mahirap, magpatuloy. At ang magiging kahinatnan, lahat ng hope will be gone. Yan ang mangyayari. Mawawala ka na ng pag-asa. Ang prinsipyo nito ay malinaw na ipinahayag sa Romans chapter 8. Tingnan natin mga kapatid. Sa Romans chapter 8. Tingnan nyo pag nawala ang pananampalataya, mawawala ang pagpapatuloy, pagtitiis. Pag nawala ang pananampalataya, pagtitiis mo, wala ng pag-asa. Give up ka na. Hindi ka naniwala na may pag-asa pa. Wala na. Wala na. Tingnan nyo, prinsipyo na yan. Sa Romans chapter 8, sa verse 24. Romans 8:24. Yan yan, Pakita natin mga kapatid. For we are saved by hope. Okay? But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Now, kamali ako. 24 binasa natin para maintindihan natin. 18 muna. Kamali ako, nabasa ko agad yung 24. Dapat 18 muna. Ito. Kasi we're talking about sufferings, trials, afflictions, pain. Alright, 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Nakita nyo, yung sufferings is only for this present time. And there is a believing, there is a faith, believing and expecting the glory that shall be revealed in us. Doon dapat tayo. Kahit na nasa gitna ng kahirapan, huwag nating aalisin yung ating mga paningin doon sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Sa panahong itinakda ng Diyos, mangyayari. Right? Verse 19. Dahil dyan, may inaasahang glory which shall be revealed in us. 19. For the earnest expectation of the creation waited. Nagiging pa. For the manifestations of the Son of God. 20, verse 20. For the creation, sa King James Version kasi ay creature. For the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope, because the creation itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. You see that? There is an expectation of deliverance from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Now why? Verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. See, habang nandito tayo sa mundong ito, there will always be groaning, travailing in pain. Gusto natin makaalis na dyan. Tama? May pag-asa ba? Meron. May glory that will be revealed to us.
Kaya nga, ito dapat na maging attitude. Verse 23. And not only they, but ourselves also have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting, take note of that word, waiting for the adoption, that is the redemption of our body. Yan ang ating hope. This is the hope of every child of God. Now, verse 24. Ito na. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? 25. But we still hope for it to happen. Kahit hindi natin nakikita. Why? Because that is faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Kahit hindi nakikita, inaasahan na makakamtan kasi nananalig. Verse 25, we still hope, kahit na hindi nakikita, but if we hope for that which we see not, then do we with patience wait for it. You see? Therefore, we do with patience wait for it. At pag na-develop ang patience, mga kapatid, na-develop ang character. Romans chapter 5, yun ang Romans chapter 5, in verse number 3. And not only so, but we glory in tribulation, sufferings, trials, afflictions, pain, also knowing that tribulation worketh patience. Patience is a virtue. Palagi sinasabi yan. Ngayon, kung gusto mo ng patience, hihingi tayo sa Panginoon ng patience. Hindi mo yan bababa sa langit at bigla lang, isang araw ay nandiyan na yan sa puso mo at marunong ka na magtiis. Hindi. Ang patience ay nag-develop na acquire sa tribulation. Sufferings, afflictions, doon dinidevelop yan ang Panginoon sa school of affliction. Yung character na yan. Patience. Ngayon, pag may patience, ano sunod? And patience, verse 4, experience. May experienceado ka na. Kaya pagkapag-usapan ng tungkol sa patience group, tanong mo kay Brother David, biyasa na yun. Sa pasensya. Puro na lang yung pasensya. Experience. And experience what? Hope. Like hope. You see that? Ngayon, tingnan mga kapatid, kapag nawala ang pananampalataya, mawawala na rin ang patience. Pag wala ng patience, no more waiting. Wala nang paghihintay. Pag wala ng paghihintay, edi wala nang hope. Wala ka nang asahan. So ano mangyayari? You will give up. Susuko ka na. And then what? Then frustration, disappointment, despair will come in, will set in. And then eventually, loneliness, depression. At sometimes, yung iba, pag hindi na talaga kinaya, yung iba, suicide. Pakamatay na, mawalang pag-asa. Now we hope na hindi gagawin niya ng isang tunay na mananampalataya. Kasi pag ginawa niya, hindi yan saved. Wala siyang Diyos na sinasampalatayanan. Katulad ni Judas, pakamatay ng pag-asa. So ngayon mga kapatid, bago tayo magtapos. So ngayon, naisip ko na ba kung bakit ang iyong mga waiting seasons o panahon ng paghihintay ay madalas na may kasama mga pagsubok at hamon? Ngayon, alam mo na? Ulitin ko. Naintindihan mo na ba? Naunawaan mo na ba kung bakit ang iyong mga paghihintay, panahon ng paghihintay ay madalas may kasamang mga pagsubok at hamon. Trials and challenges. Ito ay dahil ang iyong pananampalataya ay sinusubok.
nasa pandayan. Pinapandayan. Ngayon pa man, sa pamagitan ng pagtitiis, ang iyong focus ay nananatili pa rin sa Diyos. Dahil dito, pinalalakas nito ang iyong dependence sa Diyos namin. And then finally mga kapatid, ang isa sa beneficio nito, yung testimony na ipapakita mo eh. Yung piliin mo na manindigan ng matatag, ng hindi sumusuko sa kawalan ng pag-asa, ay magdadala sa iyo na masaksihan ang katapatan ng Diyos. Lalo na sa katuparan ng kanyang pangako. Kasi pag tayo ay gumiba, hindi na natin makikita yung katuparan ng kanyang pangako. Hindi natin makikita. Gumibak eh. Pero pag hindi tayo gumiba, patuloy tayong mananalig at buong katiyagaang maghihintay, makikita natin yung katuparan ng kanyang pangako. Nararanasan natin. Yung paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagtitiis na yung tinatahak, tandaan mo, hindi lamang tungkol sa iyong sariling spiritual na pag-unlad o paglago, kundi ito rin ay tungkol sa pagiging isang liwanag. Ikaw ay magiging isang liwanag na gagabay sa iba. Patungo sa Diyos sa pamagitan ng iyong patotoo sa pagtataga at pananampalataya. Kaya nasabi nga, experience, di ba, nadidevelop? Pag nag-develop na experience niyan, titignan ka ng mga tao, ikaw ang gagawin nilang inspirasyon. Magiging blessing ka. Dahil sa iyong pananampalataya at pagtataga. Dahil nagpakita ka ng magandang patotoo. Gagamitin ka ng Panginoon na maging comforter ng mga nawawalan ng pag-asa. Ang ganda naman nga ba eh, gagamitin ka ng Panginoon. Yung tagumpay na nakamit mo bilang isang testamento o patotoo sa hindi natitinag sa hindi natitinag na katapatan ng Diyos sa iyong buhay, ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi ito rin ay isang tanglaw ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Kaya pag tayo nakaranas ng comfort sa ating buhay, comfort mula sa Diyos, gagamitin tayo bilang comforter din sa iba. The God of all comfort. Last verse. Hanapin ko yung the God of comfort. Nalala ko yung verse nito eh. Ayan. Buksan natin sa nakalimutan ko, namigli ko sulat na naman. Yun, 2 Corinthians chapter 1, for our last verse. Okay. Pinandan. 2 Corinthians chapter 1. Ito yung maasahan natin sa Panginoon sa panahon ng ating kapigatian, kahirapan, yung kaaliwan ng Panginoon. Kaya pagka meron tayo mga kapatid na may nalaman kayong mga kapatid natin na dumaranas ng mga kapigatian mga kapatid, ipag-pray natin sila na aliwin sila ng Panginoon. Yan eh, kasi pinagkahalagaan mo niya, kailangan nila kaaliwan eh. Kung strengthen sila ng Panginoon, palakasin, patatagin, huwag silang panghinaan, huwag silang manlupaypay, huwag ko sila magpatuloy. No? Yun yung kaaliwan na sinasabi natin. 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Blessed be the God, even the Father, the Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation. Praise God. May Diyos tayo na bibigay sa atin ng kaaliwan. Para ano? Bakit tayo pinocomfort ng Panginoon in all our tribulation? Ito, that we may be able to comfort them. You see?
who are in any trouble. Paano natin may comfort sila? By the comfort with which we ourselves are comforted of God. Di ba? Blessing ka na ngayon. Ang lesson is that habang tayo dinadaan at dinadaran ng Panginoon sa apoy, pag-isa lang, walang pera, ang gising. Pagka nakalabas ka naman dyan, you will come out as gold. Lalabas ka ng kulitin ng malito. At pag nangyari yan, magiging kaaliwag ka sa ito. Walang ministry mo, i-comfort natin. Regardless ng message na alas. Para ko ang naman. Dakilang Diyos, Ama, Diyos ng kadiwan, luwalhati, karangal at kapurihan ang aming inaalay sa inyo matapos namin mapakinggan ang napakaganda, importante, napakahalagang mensahe. Salamat. Kailangan namin ng ganyang mga kaaliwan po mula sa inyong salita. Lalo sa mga kapatid po namin, dumaranas ng afflictions, trials, sufferings, pain, adversities, at kung ano pa. Nawa, Panginoong Diyos, ipagkalog niyo sa kanila ang iyong kaaliwan. Ipagkalog niyo sa amin ang iyong kaaliwan, Panginoon. Maintindihan namin ang iyong mabuting layunin, ang mabuting layunin ng iyong puso. Na ito'y para sa aming kabutihan at kapakanan. Na wala kayong ibang hinahanap kung ninanais sa inyong mga anak, kundi ang kanilang kabutihan. Ang kanilang kagalisayan, ang mga tulad sa inyong anak na si Yesu Cristo. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan dahil hindi kami agad na nakakaintindi at nakakaunawa. Patawarin niyo kami sa aming mga pagreklamo. Patawarin niyo kami sa kahinaan ng aming pananampalataya. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga alinlangan at kabalisahan. Patawarin niyo kami, maawa kayo sa aming Panginoong Diyos. Patatagin pa ang aming pananampalataya, o kami mawala ng pag-asa, o kami susuko. Turuan yung mga puso namin na patuloy lamang magtiwala sa inyo. At maniwala na ang ginagawa niyo sa aming buhay ay isang kabubuti namin. Upang kami maging karapat-dapat, upang kami maging banal. Nang sa ganon kami maging karapat-dapat na makapasok sa iyong kaharian at makapili kayo ng Diyos. Maawa kayo sa amin, Panginoon, sa gitna ng aming mga kapigatit at kadalamhatian, alalahanin niyo kami. Bigyan niyo po ipagkalpi sa amin ang iyong kaaliwan. Huwag kami mawala ng pag-asa. Pinapanalangin namin, O Diyos, ang bawat sa amin, lahat ng mga kapatid namin na dumaranas ng various trials. Strengthen them, encourage them, comfort them, enlighten them. At gawin niyo pong blessing sa aming lahat ang mga trials and afflictions and sufferings. For our spiritual sanctification, for our spiritual benefit, and for your own glory and honor. Maraming salamat sa inyo, aming Diyos. Lahat ng nasa amin at sa mga mangyayari pa sa amin at sa aming hinaharap, lahat ng yan pinabayan namin sa inyo. Sa inyo mga kamay, pinagkakatiwala namin ang aming nasarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Habang tayo naghahanda ay umawag muna tayo.